Welcome to the part 3 of our charcuterie sweet edition. So dito sa video na to, ipapakita na natin kung ano yung naging resulta ng ginawa nating sweet platter. So sa part 1 ng series na to, kung maaalala nyo, doon natin diniscuss yung mga items na gagamitin at umabot tayo ng 497 pesos and 75 centavos in total. Alam niyo yung nakakatuwa, hindi natin nagamit lahat yon. So, may kita mo dito, meron pang milk-coated pretzels, chocolate-coated pretzels, itong Chips Delight chocolate chip cookies, tapos may 5 pa silang natirang brownie bites, tapos yung cottage cheese, itong isa hindi ko pa halos naubos eh. Tapos yung tatlo, hindi ko nagalaw. Tapos, yung pepperoni, may isa ako natirang. Binuksan ko lang kasi kinain ko yan. Pero hindi siya nagalaw dito. Tapos, itong champola na chocolate at strawberry. Yan, may mga natira pa rin. Ito. Hindi na ganun karami, pero may tira. And yung truffles, ito. Nasa 10 piraso pati. Binilang ko kanina. So, may kita nyo, sobra-sobra pa, yung 500 pesos para makabuo ng isang sweet charcuterie. Magpapakita ko sa inyo kung ano yung ginamit ko na tray. So ito, magkatulad lang sila. Ito yun, kapag empty siya. Hindi na ako bumili ng bagong board kasi practically speaking, tatakpan din siya ng mga pagkain, di ba? So, kahit ka nakaganda yan, hindi rin siya makikita. Pero kayo, kung gusto niyo ng talagang professional na charcuterie board, go lang, go for it. Sa akin kasi, okay na ako dito. Ayan. So, ang haba pala nito ay 12 inches. Itong part ay 9 inches. Tapos yung kapal niya ay nasa 2 inches. So, yun. Yun yung ginamit natin. Magkatulad lang sila. And, also, pakita ko rin dito na gumamit pala ako ng baking paper. So, bago ko pa nilagay itong mga sweets na to, nagpatong muna ako ng baking paper. Ito yun. So, dito. So, hindi naman siya kailangan, pero kasi naisip ko agad, paano kapag hugasan ko na siya. So, syempre may mga chocolate na didikit. Para mas madaling hugasan, nilagyan ko na lang muna ng ganito. Pero hindi naman siya kailangan, optional lang siya. Now, for the charcuterie sweet edition reveal. Ayan. Nilagyan ko muna ng cling wrap kasi baka lumambot yung mga wafers natin eh. Yung mga biscuits natin. So, ito siya. Baliktarin ko tong camera. Hindi siya nababaliktad. Anyway, sige, pakita ko na lang ng ganito. So, may kita nyo, andito yung mga bida natin na brownie bites. May pa haba siyang patren. So, nakita ko lang din to doon sa isa sa mga videos na nakita ko na sample. So, kung gagawa kayo ng charcuterie, tas first time nyo, it would be useful kung maniningin kayo ng maraming samples. So, ako, first time ko lang din gumawa nito eh. And nakatulong talaga yung mga pinanood kong videos at saka yung mga sinave ko na images. So, dito yung mga pretzels natin. Yan. Tapos yung champola natin or wafer sticks. Tapos yung pepero. Tapos itong cheese biscuits, pinaghiwalay ko siya. Meron dito, sa side na to. Meron din dito. Ang sarap pala nito. That pala ito yung dinamihan ko. And then the mallows, yan. May dalawang parts din dito for mallows. And then the cal cheese. And so si cal cheese, ang dami niyang natira. Hindi ko na pinilit na ubusin sila eh, kasi baka masira yung pagiging balanse. Parang baka masyadong overpowering na yung quantity niya. Kaya ganyan lang kaunti nilagay ko. And then yung mini chocolate chip cookies natin. So yun.
Kung meron man kayong mga suggestions or comments, please don't hesitate to place them dun sa comment section below. And open naman ako sa mga feedback. So yan, that's for our Charcuterie Sweet Edition. Bye-bye!